Ito ang tunay na itsura ng Seven Wonders of the World ng sinaunang mga panahon. Ikukwento ko sa inyo kung bakit sila ay ang tinagurian na ang pinakanakamamangha ng kapanahonan nila, ang Great Pyramid of Giza. Itinayo ang piramiding ito ng ika-2570 BC pa. 20 taon nang iginugol ng mahigit sa 100,000 ng mga manggagawa upang makompleto ang tinatawag na ang Great Pyramid. Itinatag ito upang maging himlayan ng ika-4 na dinastiya ng mga parao na si Khufu. Kasama sa piramiding ito ay ang mga templo at ibang mas maliliit pa na mga pyramid. Nababalot ang panglabas na bato nito ng napakakintab na mga limestone na kalaunan ay lumuwag lamang ng tamaan ng lindol ng mahigit 6 na taon na ang nakalilipas. Inalis na lamang ito at saka ginawang simbahan at mga templo. Ang nakamamangha sa istrukturang ito, mga katinagalog ko, ang bawat sulok ng piramiding ito ay pantay na pantay ang pagkabilang dulo. Lahat sila ay may habang 700 talampakan. Perpekto itong nakatapat sa 4 na sulok ng kompas. Ayon sa mga kasulatan na sinaunang mga tao na ng sinaunang panahon, sa sobrang kintab ng piramiding ito ay halos makikitang ang kinang nito sa ating buwan, na tila ba ito ay nagsisilbing gabay sa kung saan ang tama daanan. Sa kung ano o sino man ang gagamit ay walang tiyak pa na nakaalam. Ito ang itsura ng Great Pyramid of Giza kung ito ay maayos at buong buo pa. Ang Hanging Garden ng Babylon. Itinatag ang hardin ng ito ng ika-600 BC pa, na siya namang nawasak ng tumama ang lindol ng ika-226 BC. Sa sobrang tindi ng moderno ng pagkakadisenyo nito, marami tuloy ang naghihinala na ito ay hindi naman talaga nabuo. Ngunit hindi maikakaila na sa dami ng mga nakasulat tungkol sa hardin na ito, naniniwala ang mga eksperto na ito ay totoo. Ayon sa mga sinaunang kasulatan na ang hardin ay diinisenyo ng hari na si King Nebuchadnezzar II para naman sa kanyang may bahay. Ito ay dahil hinahanap-hanap nito ang hardin sa kaharian na kanyang pinanggalingan. Kaya naman upang mapasaya ang kanyang sinisinta, itinayo niya ang malaking hardin sa mismong palasyo nila. At dahil nga ang kaharian ng Babylon ay matatagpuan sa gitna ng disyerto, pinaniniwalaan na gumamit ang hari ng makabagong pamamaraan noon ng uri ng irigasyon upang mapanatili ang pagiging luntian ng hardin, na siya namang kalaunan na ay tila ba nahukay ng mga archaeologist. Sinasabi na ang tubig ay nagmula pa at ipinaagos mula sa ilog ng Tigris. Ito ay ang itsura ng hardin o ang Garden of Babylon kung ito ay buo pa. Ang templo ni Artemis at Ephesus. Itinatag ang templong ito ng ika-550 BC pa, na siya namang nasunog at nasira ng ika-356 BC. Makailang beses na ito ay nadurog at nabuwal, ngunit muli paulit-ulit na ito naman ay itinatatag muli. Ang huling nagpatayo nito ay ng panahon ng hari na si Croesus ng Lydia. Ayon sa tala na gawa ang templo sa marmol at nababalutan pa ng purong ginto. Ang pundasyon nito ay may taas na 180 feet at may lapad na 380 na talampakan. Malahigante po ang templong ito, mga katinagalog ko. Sa templo ding ito matatagpuan ang estatwa mismo ni Artemis na gawa sa solidong ginto. Ngunit sinunog ang templong ito ng lalaki na nagngangalan na Herostratus ng gabi na isilang si Alexander the Great. Mula noon ay hindi na muli pa na ito ay itinatagpa. Ito ang itsura ng templo ni Artemis at Ephesus kung ito ay nabuo pa. Ang estatwa ni Zeus sa Olympia. Itinatag ang estatwang ito ng ika-430 BC pa. Nasira ito dahil sa sunog ng ika-426 AD. Inukit ito gawa sa ivory, samantalang ang trono nito ay gawa sa kahoy na cedar, na siya namang produkto naman ng isang Grego na iskulptor na si Phidias. Ito ay ng ika-430 BC.
Sa mga kanang kamay nito, makikitang hawak ni Zeus ang malaking estatwa ni Nike, ang bathala ng tagumpay. Samantalang sa kanyang kanang kamay naman ay ang tungkod ng agila. Ang estatwang ito ni Zeus ay may taas na 40 talampakan. Ayon sa talaan na halos sumangko ito sa bubong ng kanyang sariling templo. Nang ika-426 AD, nawasak ito sa kadahilanan na hindi pa nila maintindihan. Ito ang itsura ng estatwa ni Zeus sa Olympia kung ito ay buong buo pa. Ang Mausoleo at Halicarnassus. Itinatag ang mausoleong ito ng ika-352 BC at nawasak naman ito dahil sa matinding lindol ng ika-1404 AD. Ang libingang ito ay itinatag para sa gobernador ng Imperyong Persia na si Mausolus. Ipinatayo ito ng kanyang biyuda na si Artemisia at ang kanya rin na sarili niya na kapatid. Kinuha nito ang pinakamagagaling na mga Grego at arkitekto ng kanyang kapanahunan. Ang mausoleong ito, mga katinagalog ko, ay may taas na katumbas ng 14 na palapag na gusali. Nakatayo ito sa 10,000 talampakang lupain. Sa bubong naman ng mausoleo makikita ang piramide na may 4 na kabayong karawahe kung saan andoon ang estatwa nila na mag-asawa. O magkapatid, kayo na po ang bahala kung ano ba talaga sila. 17 siglo mga katinagalog ko ang itinagal ng mausoleong ito hanggang sa makailang beses na ito ay tamaan ng lindol. Sa Persyanong si Mausolus nakuha ang salitang mausoleo mga katinagalog ko. Siya ang naging inspirasyon ng salitang ito. Ito naman ang itsura ng mausoleo ng Halicarnassus kung ito ay buo pa. Ang Colossus of Rhodes, itinatag ng ika-282 BC at nawasak ng lindol ng ika-226 BC. Ng ika-294 BC, ang mga mamamayan ng Rhodes ay nagsimulang itatag ang higanteng estatwa ng bathalang araw na si Helios. Naniniwala sila na dahil sa kanyang paggabay sa kanila, kaya naman hindi sila masakop-sakop ng mga tagalabas na nais na pabagsakin sila. Gawa ang koloso sa tanso. Ang estatwa na siya namang pinatibay ng bakal. Ito ay pinabigatan nila ng malalaking mga bato. Ito ay makikita sa daungan ng Mandrakon. Nabuwag lamang ang estatwa nang tumama ang isang napakalakas na lindol ng ika-226 BC. Nabiak ang tuhod nito at tuluyan na bumagsak. Nanatiling nakahandusay ang estatwa hanggang ng ika-654 AD. Ito na sana ang itsura nito kung hanggang ngayon ay nakatayo pa ang estatwa ng bathala na si Helios. Ang Lighthouse ng Alexandria, itinatag ng ika-280 BC. Siya namang nawasak ng lindol ng ika-1323 AD. Matatagpuan ang lighthouse na ito sa isla ng mga farao sa daungan ng Alexandria. Ang pinakasikat na lighthouse po sa kasaysayan mga katinagalog ko, ito ay dahil ayon sa kasulatan na ibang-iba ito sa mga modernong lighthouse na nakikita natin sa ating modernong panahon ngayon. Sa loob nito matatagpuan ang malaking salamin na umaga ay bumabanda ang liwanag ng sikat ng araw, samantalang ang liwanag naman ng apoy ang matatanaw sa gabi. Ayon sa tala ng kasaysayan na sa sobrang liwanag nito ay natatanaw ito ng mga mandaragat. Halos 60 kilometer ang layo mula sa daungan. Sa tindi ng liwanag nito ay kaya nito na sumunog ng barko ng mga kalaban. Ngunit sa loob ng 320 AD at 1323 ay umabot sa 22 malalakas na mga lindol ang naging sanhi ng pagbagsak nito at tuluyan na nga na pagkawasak. Ito sana ang itsura ng lighthouse sa Alexandria kung ito hanggang ngayon ay nakatayo pa. Mga katinagalog ko, alin po sa 7 wonders na mga sinaunang panahon ang nais nyo na muling makita? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Ang may pinakamaganda at interesanteng sagot po ay magkakamit pa rin ng 100 Gcash load. Makatinagalag ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.